mali doon sa pagkwenta. Hindi ba yung dapat 21M, bakit 7M lang? Bakit anong kwenta nila? Para lumitaw siya na 21M. Yung mga acquired properties yata. Kasi lumilitaw ito, yung pagkakaiba pa rin sa acquisition value kesa sa fair market value. So, kahapon sabi ni Dean Raul Pangalangan ng dating Dean ng UE College of Law, dapat ano lang, magkano lang ito nabili mo. Kasi wala ka nang pakialam kung tumaas man yung value nito Dahil hindi ka naman nag-cash out dun. Diba? Kaya lang, ngayon, iba na yung SALN, detalyado na raw Pero dun sa bank secrecy law at foreign currency secrecy law, baka mabahala yung mga depositor Oo nga Kasi daw pwede palang ungkatin yung bank account ko. Hindi naman kayo impeachable officer. So, nasa konstitusyon lang kung sino-sino mga impeachable officer. Kayo, kung may kaso kayo, tsaka lang pwedeng, tatlo yan i-waive ninyo, waiver ng depositor para mabuksan yung bank account ninyo. Okay. Pangalawa, through impeachment process sa local currency. Yung foreign currency, hindi ganong sakot kasi yan dahil ang pinoproteksyon na niya, mga foreign lenders at investors. Ang magkakaso dyan, international bank system. Pero sharing lang yan, ibig sabihin, with utmost confidentiality pa rin. So, hindi ko alam kung pwede ito isa publiko. So, dapat sila lang ang manuri. Ang nakalagay sa batas, tignan, suriin. Pero hindi ito para isa publiko. Sabi din ni Presiding Senator Judge Adile sabi niya na hindi naman ibig sabihin na pag pinayagan nila na makuha itong bank accounts, magiging admissible. Tsaka admissible. Natitignan muna nila. They will try to, first and foremost, sila muna. Kung ito nga ba, may connection doon sa SALN. Sa SALN. Bago nila masabi na talaga, sige, pwede natin yan gamitin as actually, evidence. naipunto rin last week na pinag-uusapan din ng mga senator judges kung may tuturing ba na high crime yung pagkakamali pagkakamali na sa SALN dahil pwede pala i-correct pwede mo lang i-correct kung nakikita mo naman, mapuprove mo na walang intention na manggaya, tapos may konting discrepancy, pwede mo naman i-correct lang. Ito mula 2002 hanggang 2010, parang yung isa discrepancy. So, mukhang may mali sa kwenta lang, di ba? Yun ang kwenta ng accountant niya. Okay, samantala, isa sa mga lagi inaabangan sa impeachment trial po ay si Senator Judge Miriam de Peso Santiago. Hindi yun nasa gallery, siya mismo. Pero ayon pa rin sa kanyang sulat na ipinadala sa media, hindi raw muna siya makakadalo dahil sa kanyang alta presyon. Ay sa senadora, kahapon umabot po ng 140/100. Ba, parang may nakaramdaman na siyang 140/100. Yung kanyang blood pressure, nabiro nga niya, baka ikapahamak niya kung sakaling dumalupa siya sa paglilitis. Patatanang makailang beses naka-high blood at uminit ang ulo ng senadora sa kanyang pagdalo sa impeachment trial. Pero pagtiyak ng senadora, sinisikap daw niya magpagaling at makadalo sa paglilitis. So, pahinga po kayo. Kailangan po kayo sa impeachment body. So, kailangan nyo ng breathing exercises din kasi highly excitable siya So, lagi siyang nagagalit. Lalo na pagka... Siguro ang kondisyon, pag-atin siya, medyo palabisin muna si Congressman Tupas. Medyo allergic siya sa prosecution. Pero medyo parang siguro ito ay kina-relieve ng ibang mga nakapagalitan niya. I'm sure. Pahinga na sila. Samantala, hindi maikakaila ang tulong na naibibigay sa atin ng mga high-tech na gadgets. Yan, gaya na lang ng mga iPad o tablet, computers. Ayan. Pero meron din ito dalang panganib sa ating katawan, lalo na sa mga sobrang dalas gumamit nito. Sa pagsusuri ng Harvard School of Public Health, nakapagdudulot daw ito ng muscular strain. Nagiging inflamed din daw ang ating tendons at daliri sa patuloy na paggamit ng touchscreen. Look at that. At bukod sa pagbabawas sa paggamit ito, hindi naman, kung hindi makinakailangan, dapat daw isaalang-alang ang tamang posisyon sa paggamit ng tablet computers upang maiwasan ang strain sa muscle, sa leeg, balikat, likod at pati na rin sa ating mga mata. Sa mga naglalaro ng Temple Run, yan. Grabe, no? Temple Run, may bago na. Yan parang bagong Angry Bird. Sabi ko na nga ba, hindi talaga okay itong mga bagay-bagay. No to technology. Parang too much of everything naman ata. Absolutely. Mali. Paano? Kaya nga, laptop, nasa lap Agad na. Kaya di ba? Laptop Iinit. O, Pero paano yun? totoo nga naman, nakayuko ka, nakaganyan ka, yung iba pa nahihilo kasi nakababa yung gaze mo. So, yung proper position talaga. Thomas. Nakita mo, no? True, Masing Thomas. Malala Hindi na na po. nga, wala na nga. Anyway, samantala, balita abroad naman tayo, guys. Sa Australia, maswerteng hindi nasaktan ng isang baby. Matapos sa dumaos-dos papunta sa riles ng tren ng sinasakyan nitong stroller.
Sa kuha ng CCTV sa isang train station sa Melbourne. Makikita niya in just a few minutes or seconds. Sandaling nalingat ang nanay sa pagbabantay sa kanyang anak. Nang bigla na lang dumaustos ang stroller nito. Hindi na nagte-text sa'yo, no? Ayun, mabuti na lang at nakuha ang bata bago pa dumating ang susunod na tren. At para hindi na maulit ito, inaayos na ang disenyo ng mga bagong train platforms sa Melbourne. Kaya siguro lagyan ng konting harang na siguro. Oo, para sa mga bata. Diba? Oo nga eh. Sa Hong Kong, merong harang yun na parang, na plexi. So, the part of the train na bumubukas yun lang yung open. So, kumbaga, walang nangyari. Buti wala pa yung trend. Oo. At lagi may strap ang bata. May lock ba yun? May lock